Dinagsa ang Bangko Sentral ng mga umasa sa peking pangako na may pera itong dapat ipamigay. Ayon sa nagpakilalang leader ng grupo, pantapat ito sa ipinapatagong ginto sa BSP, bagay na hindi totoo. Matagal lang itinatanggi ng Bangko Sentral na may ganyan at muli nitong iginiit na hindi ito direktang namimigay ng pera sa taong bayan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kinailangang isara ang isang lane sa Mabini Street sa Malate, Manila dahil sa pagsugod na nasa 1,000 tao. Hiling nila sa Bangko Sentral, ipamigay ang perang katumbas umanong ginto. Yan ay kahit walang patagong ginto sa Bangko Sentral, gaya ng sinasabi ng umunoy leader ng grupo. Ito ang tinatawag na ang bagong lipunan, which is printed with the backup of gold amounting to more than 100 trillion pesos intended for all the Filipino people. Ang kayamanang nakatago dito sa Bangko Sentral ay fully matured na. Sabi ng Bangko Sentral, hindi ito namimigay ng pera sa taong bayan. Sa halip ay sa pamahalaan ito nagbibigay ng dipidendo para sa mga programang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga sumugod sa Bangko Sentral ang 72 anyos na si Adelaida Perez na nag-arkila ng... Grabe, no? Nakakaawa itong mga Pilipino. Aawa talaga ako sa mga ganitong pautot eh. Bagong lipunan. Actually, sa kabilang channel, ginto pa eh, sabi. Kayo talagang mga bangag vloggers, kasalanan nyo to eh. Hindi ko sinasabing sila nagpapunta dito ah. Hindi yan ang punto natin. But because, meron kayong alleged eh. Di umano, may ginto na ganito. Putang ina nyo. Gago kayo, mga putang ina nyo. Pag nanalong mga Marcos, kayo may ginto. Aahon tayo sa kahirapan, may tigi 1 milyon. Di umano. Kaya ako naiinis sa mga putang inang di umano yan. Hindi, yun ang totoo. Alam mo, ako, ito consistent ako eh, kaya ako naiinis sa mga chismosong vlogger eh. Yung mga walang kwentang vlogger. Alam mo, happy na ako dun sa ano eh. Kasi merong isang animal dyan, papakita ko sa inyo mamaya, may isang animal dyan, kinukumpara kami doon. Sabi ko, wala akong pakialam. O di doon na kayo. Tandaan ninyo, mas marami ang sumama sa mga demonyo kaysa kay Kristo. Tandaan niyo yan. Hindi ko sinasabing ako si Kristo pero anong punto dito? Mas maraming sumasama sa masasama kaysa sa mabuti. Wala akong problema dyan. Tanggap ko na yan. In this world, you will be hated. Pagka nagsabi ka ng katotohanan, that's true. Sa mundo ito labanan ng buong mundo ito. Pag ikaw, ginawa mo ang tama, talagang kakagalitan ka ng tao. Opisina, eskwelahan, gobyerno, vlogging. Totoo ho yan. Hindi ho yan biro. Katotohanan yan. Di ba sa totoo lang, ano mas madali? Sa eskwelahan, sino mas madami? Yung nandadaya o nag-aaral? Tanungin ko kayo. Di ba yung pressure dyan? Mandaya ka na lang para pumasa ka. Gayahin mo na iba. Kahit nga yung kaklase mong yun, di ba? Feeling matalino, pero yun, nandadaya yun. Nangungopia yun. Para di mo napahirapan yung sarili mo. Ano ba naman yan? Kokopya ka lang naman. Tama, mali. Sa trabaho, ganyan din. Mag-ano ka na, mag-take out ka na kahit konti. Pitikin mo na yan. Lahat naman tayo pumipitik, kahit yung boss natin pumipitik yan eh. Pipitik yan ng konti kapiraso. Una-una, laki naman ng kita ng may-ari nitong kumpanya natin. Ano ba naman yung konting pipitikin natin? Tama, mali. Mas madali, mas marami ang pumapanig sa damunyo. Tandaan nyo yan. Lahat ng aspekto ng ating society, lalong-lalo na sa gobyerno,
Iilan lang ho dyan ang matitino. Sa kamera nga, mga ilan na lang siguro sila doon. Karamihan dyan, mga damunyo na. Puro mga magnanakaw di ba? Oh. Isipin nyo to. Dahil sa ginagawa ninyong chismis, sa ginagawa ninyong mga katarantaduhan at fake news, pinapaasa nyo, naawa ko sa mga nagpunta dito galing pang probinsya. Advance sa halagang 7,500 pesos. Makaluwas lang mula Nueva Ecija. Naghihirap na. Assistance na pang araw-araw na gastos. Galing namang Pangasinan si Aling Lolita na sa edad na 70 anyos ay hirap nang maglakad. Para mabaklas kasi pagbaklas ito ng kahirapan. May nag-arkila ng bus sa halagang 80,000 pesos mula Cagayan Valley. Umutang po ako sa anak ko. Nangutang din ang isang galing Iloilo. Bakit po? Di para ang amon nga sinusulong na konstitusyon eh. Magkano daw po? Ang 2 primeros, 1 milyon. May mga mangilan-ngilan po na nawalan ng malay, ng hina dahil po sa sobrang init. Ang 72 anyos si Clarita Valdez nakatulog na sa gilid ng kalsada dahil sa pagkahilo, pagod at puyat. Pagkaro kami napunta dito at nakausap niya yung sa Central Bank, hindi kami uuwing luhaan. Sa hirap na nga ng buhay, gusto naman namin magkaroon kahit paano. May harap sa kanya, sir? I already informed him that we will submit it to the proper office. Did it affect the operation po ng BSP? I'm sorry, madam, but I am not in a proper position. Ilang oras din nagtagal sa lugar ang Grabe, grupo, pero nag-disperse din sila ng pakiusapan ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Grabe. Alam mo, ito yung isang bagay na nakakalungkot. Kawawa naman po yung mga kababayan natin na ganito. Luluwas pa sila and they were really expecting. Ulitin ko hindi ko sinasabing mga nagpapunta dyan, yung mga bangag vloggers, yung mga ensimada vloggers o yung mga tanso vlogger. Hindi ho silang nagpapunta dyan. Iba ho. Pero dahil sinalsal ho nila, ginawa ho nilang content. Yan. Diba? Tandaan ninyo, ginawa nilang content ito noon para maipanalo yung kanilang kandidato at the same time para tumaas yung kanilang viewership. Kaya nga yung isang yun, puro conspiracy yung animal na yun. Hindi ko na lang papangalanan yung vlogger na yun. Yung bangkay na yun. Diba? Kaya tumaas ang subscription niyan dahil sa mga conspiracy niya tungkol sa Marcos family. O syempre, ikaw, nanonood ka. Ngayon, kasi yung isang dyan, may isang namumuno talaga sa kanila Gagamitin mo ngayon yung mga vloggers. Tingnan mo. Kita mo itong vlogger na ito. Marcos loyalist vlogger to. Tamo, sabi nila, may Talano Gold. Diba? Hindi mo ba tayo na you owe it to the people? Dahil sa mga ganyan ninyong diskarte sa buhay, kasi nungalingan ninyo, niloloko nyo taong bayan. Alam nyo, eto nung time na yan, malakas, eto honestly malakas tayo isang, ayoko nang banggitin pangalan niya. Malakas tong vlogger na ito Million na subscriber nito Sa totoo lang, pag binangga mo to noon, nung panahon na kasagsagan niyang Talano Gold na yan, maraming pupuna sa'yo. Di ko na lang babanggitin yung pangalan niyang si Sangkay na yan, ba't ko pa babanggitin? Hindi naman tama na banggitin pa. Hindi, totoo, di ba? Marami. Pero hindi ako natakot nun. Binangga ko talaga yung lintik na Talano Gold na yan. Kaya nga, dyan nagsimula yung salitang tanso naalala nyo?